Salamat po, Panginoon, sa umaga po dito. Alam po namin na Ikaw po ang nagtakda sa araw na ito. Ang iyong mga salita ay inihanda. Ikaw ang magbibigay ng kapangyarihan sa mga ito. Ako po, Panginoon, bilang iyong lingkod, ay isang daloyan lamang sa umagang ito. Dalangin ko po, O Diyos, sa bawat salita na manggagaling sa aking bibig. Lahat ng ito ay manggagaling sa iyo. Ibuhos mo ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Habang kami po ay nakikinig sa iyong mga salita, Ikaw ang magbigay, Panginoon, sa mga salitang ito kung ano ang nararapat namin marinig, kung ano ang nararapat namin matutunan sa umagang ito, kung ano ang nais mo, Panginoon, sa amin sa umagang ito. Dalangin po namin, O Diyos, manatili ang iyong presensya sa aming kalagitnaan, ang iyong kalooban na siyang malayang kumilos sa bawat isa na narito. Katagpuin mo ang bawat kaluluwa, O Diyos. Katagpuin mo ang bawat puso na narito. Kami lahat na pumili, Panginoon, na tumungo sa lugar na ito. Lahat kami na narito, O Diyos, ay nais na namin makatagpo. Nais namin marinig ang iyong mga salita. Nais na namin lubos na makilala, O Diyos. Salamat po sa iyong gagawin sa aming kalagitnaan. Dinadakila ka namin at pinupuri ka namin sa pangalan mo ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Salamat po sa Panginoon dahil ako po ay kanyang ipinahintulot na sumayo po ulit sa likod po ng pulpitong ito. Kami po ay yung po mga naanak sa tamang aral, kami po ay nagbibiruan doon sa yung panahon ng preparasyon, kung ano po yung mga kalagasan na aming na ipinahintulot po ng Diyos sa amin. Pastor Jun, salamat sa Panginoon, nakatayo po ako ngayon. Amen. Sa bawat pangangaral po, hindi po biro-biro yung ipaparanas sa iyo ng Panginoon. Yung it's either sa akin po, it's either before or after. Aasahan mo kapag, siyempre po, araw-araw may battle. Araw-araw po merong karanasan, may pinaparanas sa iyo ang Diyos. Pero kapag po alam mo ikaw ay naaatasang mangaral, talagang sabi ko, bubog sarado ka bago po itanim. Pero ating pong panahon na sabihan mong hindi ko na makatalakad doon, papalit ko pa mo po. Pero salamat po kay Kino. Dahil itinayo po ako ng Panginoon sa umagang ito sa kanyang biyaya. At ito po yung laman ng mensahe nito. Kung paano po tayo itinatawid ng Diyos sa araw-araw. Kung paano po na tayo tinatayo sa araw-araw. Salamat po sa Panginoon. Amen. Amen. Kayo po ba nagdadala at tinatayo po kayo ng Diyos sa araw-araw? Amen. Kaya huwag niyo po pansin sa nakasama ng Ginoo. Amen? Amen. So let's open our Bible. Ito po ang title po ng mensahe ito ng Panginoon, ang pagyakap sa krus. Amen. Tayo po ay magsimula sa Marcos chapter 14. Marcos 14, 35-36. At lumayo siya ng kaunti at pagkatapos ay nagpahirapa upang manalangin na kung maaari huwag nang sumapit sa kanya ang oras ng paghihirap. 36 po, nanalangin siya, Ama ko, magagawa mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang paghihirap na ito. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Tayo po ay pumunta sa second verse po. Sa Hebreo po 12, verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating
krus. Lagi po natin naririnig yung mga salita na dalhin mo, kasanin mo ang iyong krus. Kung ikaw ay nais sumunod sa Diyos, kailangan mong kasanin ang iyong krus. Ngunit sa akin mong pagkakakilala sa Diyos, habang tayo po ay tumatagal, habang lumalalim ang ating pagkakakilala, mayroon pong masigit na salita doon. O hindi ko po kinokontra yung sinasabi ng Panginoon na kung nais mong sumunod sa akin, itakwil mo ang iyong sarili. Pasalin mo ang iyong krus at ikaw ay sumunod sa akin. Ngunit meron pong isang mas malalim doon, higit pa doon sa pagpapasan. Kung napansin po natin yung video na pinakita ko po sa inyo, yung pong pagdala ng Panginoon sa krus, hindi po siya basta nakapatong lang sa kanyang balikan. Di po ba habang binibigtib niya yun, hindi lamang po siya basta nakapatong sa kanyang balikan, kung para doon sa isang tao na tumulong sa kanya. Ang mensahe po ng Panginoon sa atin ay higit pa doon sa pagpapasan. Habang pinapasan po natin ang krus na ito, niyayakap natin siya na mahigpit. Yakapin ang krus. Ang yakap po sa Ingles ay embrace. Mayroon po siyang iba't ibang salita o kahulugan. Ang yakapin po, unang po sabi niya, yung kung ginawa kanina na hug. Diba po, pag-embrace, yung hug, yakapin mo. Ikulong mo sa iyong mga pisig, sa iyong mga kamay, isang tao, o isang bagay na nais mong mayakap. Yun po ang salitang yakusin, o hug. Or, meron po itong salita na hawakan ng mahigpit. Di po ba, nakayakap na po ba kayo ng tao? Naranasan niyo na po ba yung yumakap ng tao? Yung kung pagtatagal-tagal mo hindi nakita, tapos bigla mo siyang nakita, iyakap mo siya ng pagkahigpit-higpit. Or, di man yung matagal na nakita, yung tao na hindi mo kinakausap ng matagal na panahon, yung hindi mo siya pinapati, o matagal na kayo hindi nag-uusap. Hindi po ba pag tayo po ay nagyakapan talagang mahigpit na pagyakap? Kung yung ating nararamdaman sa taong yun ay totoo na nagpapatawad, nakikipagbalik, nakikipag-ayos. And ang third po na ibig sabihin ng embrace or yakap ay pagtanggap, tanggapin. Kapag niyakap po ang isang tao, lalo na po siya ay humihingi sa iyo ng tawad, hindi po ba ito ibig sabihin ay tinatanggap mo siya? Ina-accept mo yung apology niya, yung paghingi sa iyo ng tawad. Ina-accept mo siya kung siya ay napaliwara, katulad mo ng entire last Sunday, yung prodigal son. Di po ba yung pagyakap ng ama doon sa kanyang anak nung siya ay muling nakita niya, pagkatapos ng lahat ng mga bagay na ginawa niya sa buhay niya, yun po ay tanda ng pagtanggap ng ama. At isa pa pong kahulugan ng embrace is mahalin. Mahirap po yata ang yakapin ng isang tao na hindi mo siya mahal. Kaya niyo po yun? Kung nanirama po yan ng plastikan. Pero kapag ang isang tao ay mahal mo, hindi mo siya tinigilan. Di ba po ba tayo mga nanay, mga anak, di po ba yung gusto natin niyayakap yung ating mga nanay, yung ating mga tatay, o yung ating mga kaibigan, kasi bago natin sila. Di po ba? Yung embracing is loving, to love. At yung pinakahuli po, ang embracing is to cherish, pangalagaan. When you are embracing this person, at kung pinakahag mo siya, ibig sabihin pinangangalagahan mo ang isang tao ito. At kapag niyakap mo ang isang tao yan, ayaw mo siyang bitawan. Di po ba? Kapag naranasan mo yung pag-ibig na yan, hindi mo siya pagbibitawan. Sa umaga po ito, nais ko po magkumpara doon sa karanasan ng Panginoon. Doon po sa isang tao na tumulong sa Kanya na magpasan doon sa krus. Nireview ko po yung mga verses patungkol kay Simon na galing po ng Sirenea. Kung titignan po natin, pag-compare po natin yung pagpasan ng krus ng Panginoon doon sa Kanyang pagtulong sa Diyos, ay kay Jesucristo, doon sa pagpapasan niya ng krus, ang sabi po sa talata sa Biblia, siya po ay pinilit magpasan. Nag-aalala po ba
kayo doon? No po, yung po si Simon ng Sirinea, nung po siya ay nakita po, di ba, nagkasalubong po sila, nasalubong po nila siya, si Simon na ito, habang nagpapasal po ng krus ng Panginoon. At nakita po siya ng mga kawal, tinawag siya, halika nga, tulungan mo itong tao ito. Di po ba? At doon po sa movie, kung napanood niyo po yung sa Passion of the Christ, makikita niyo po doon sa yung pagtanggin niya. At sa Biblia po, dinovercheck ko kasi baka po ako yung nagkakamali ng interpretasyon. Pero ang nakasulat po sa mga talata sa Biblia, pinilit siyang pasalin ang krus ng Panginoon. So ano po yung aking nais na ipahiwatig? Mayroon pong pagkakataon sa buhay natin maaari na tayo po ay disipulo ng Panginoon at sinasabi po ng Diyos na kung nais natin maging alagad ng Diyos, kailangan natin itakwil ang ating sarili, pasalin ang ating krus at sumunod sa Panginoon. Pero kung posible po ba, maaari po ba ng isang tao na pinapasan niya ang kanyang krus pero hindi maluwag sa kanyang puso? Kung pwede po ba yun? Tinitiis mo yung isang bagay, tinitiis mo ang isang tao ito, tinitiis mo ang isang sitwasyon, pero hindi siya maluwag sa puso mo. At saan papunta yun? Rebellion. Marami ang tao lang nun, bibigyan feeling kasi para sa mga anak ko, para sa pamilya ko, alang-alang sa mga taong nakakakita sa akin, alang-alang sa mga taong nakakapitness ng buhay ko, titiisin ko. Maaari po ba yun? Oo. Pwede po natin pasanin ang ating krus, pero walang pagmamahal, walang pagtanggap, at walang narinig sa ating mga bibig kundi pagrereklamo. Sabi ko po sa akin mga estudyante, dahil mahirap daw po yung exam, reklamo lang po ka. Sabi sa Biblia, pag-usan po kasi, ginaganan po sila, sabi sa Biblia, thou shalt not fret. Lumipas na yan, bumagsak kayo, tapos na siya. Kailangan natin sumulong. Or, kung gusto nyo, baka matulad tayo sa mga Israelita, nakakareklamo nila, nilamon sila ng lupa. Bumagsak lupa, nilamon sila ng lupa. Tawa sila ng tawa. Pero sabi ko, kidding aside, it is true. Habang ikaw ay nagre-reklamo, habang ikaw ay complain sa iyong ginagawa, sa iyong nararanasan, lalo humihirap, lalo humibigat. Wala kang nararamdaman ng magalakan. Walang nararamdaman na yung parang yung maluwag, yung puso. Na habang ginagawa mo yung isang bagay na ayaw mo, inuutusan ka ng magulang mo, ayaw mo, habang nagre-reklamo ka, no? Habang complain ka ng complain, lalo yung bumibigat ng bumibigat, humihirap siya ng humihirap. At may physical, effect, pumapangit ka ba? Kasyensya po yun. Ito po yun salita. Kasyensya po yan. Alam niyo po yung theories of aging, no, mga Alice, meron tayong sikreto para maging successful yan. Kailangan hindi tayo nakasimangon, wala kang pagre-reklamo, kasi ang positive attitude, it helps our health. Alam niyo po kung ano yung isang reason kung bakit nagka-cancer ang isang tao? Stress. Minsan, wala sa pagkain yan. Stress. So, kung yung stress ngayon, pagsama-samahin natin, kasama dyan yung pagre-reklamo, kasama dyan yung pag-uusip. Complain ka ng complain. Pag ganyan ang attitude mo, habang pinagatan natin ang krus na ito, biologically, may nangyayari sa katawan natin. Binumusog po natin yung mga cancer cells. Alam niyo po ba yun? So, ganun yung nangyayari sa atin. Physically, nag-deteriorate ang katawan na ito, pumapangit tayo. And spiritually, namamatay yung espiritu natin. Amen? So, sabi po niya, kapag tayo ay mga disipulo ng Panginoon at itinutuloy natin, nais
Diyos, harap po yung sinasabi ng Marcos. Itangwil ang iyong sarili, pasanin ang krus, at sumunod sa Panginoon. Ngunit yung pagpapasan po yan, yung pagbitbit sa krus na yan, kailangan po mayroon siyang kagalakan. Sino po dito yung nakakakilala sa Panginoon? Gaano po kaya kalalim ng pagkakakilala natin sa Panginoon? Sabi po ng mga awitin kanina, yung mga inawit nila Pastor Ariel, the more we see, yun po ba? The more we see, the more we love the Lord. Na kahit kay hila ng krus na yan, kahit gaano pa siya kabigat, kahit gaano pa kasakit ang nararamdaman natin, pero the more na nakikita natin ang kabutihan ng Diyos, the more na nakikita natin kung gaano kabuti po ang Diyos, the more na nakikita natin kung gaano kalawak ang pag-ibig ng Diyos, the more na dapat minamahal natin ang Diyos habang pinapasan natin ang krus na to. Hindi lang siya basta pinapasan, yakap-yakap mo ang krus. Kapag sinabi mong yakap mo ang krus, hindi mo siya mabitawan. Hindi mo siya maitula. Dahil bahagi siya ng lipunan. Kung doon po sa maalaala mo kaya na kwento ni Pastor Joe, meron din po ang version niyan. Sa kanya po ay dalaga, sa akin ay binata. Hindi na ako, may apat siya. Guys, can allow me. The Lord allowed something to happen in my son's life. Na ito'y po talagang patent na ko. And I agree with that song. He knows how to, and what's the right? Yeah, He knows the way to our heart. At sabi ko, nung panahon na nararanasan ko yan, every day. Mag-travel ko, gagaga ko, mag-pray ko ang Lord, because I am keeping my testimony in truth. Kung hindi na po malabing ani. And the Lord allowed something to happen to my son na hindi ko po alam kung paano ko yayakapin yun. Masakit siya kung masakit. Because hindi ko po inaasahan na yun ay mangyayari sa kanya. Alam na po ng kanyang mga kapwa kabataan na ngayon po hindi siya nag-aaral, stop, at meron po siyang naranasan na hindi ko alam. Ngayon po pala ang kanyang dahilan kung bakit siya nagkakaproblema sa eskwelahan. At dumanas siya ng masakit na bagay na masakit din po sa akin bilang isang ina. Habang iniiyak ko po yan, there was a time na umaga po yun, so hindi siya papasok. I was praying. And na-miss po ako sa Panginoon. Nagpunta po ako sa room, and I cannot stop yung song from my heart. It's a spiritual song. Hindi ko po maintindihan yung lyrics because it's a different language. Pero hindi po siya tumigil na kumakanta. Kumakanta ako ng kumakanta, nakaluhod lang ako sa Panginoon. Iyan ko nang iyak. Ang sabi ko sa Panginoon, Lord, masakit ka mo eh. But I cannot refuse it. Ikiyasang yan. At wala akong pwede gawin kung tiyakapin ito. Dahil habang niyayakap ko ang sitwasyon na ito, ikaw ang niyayakap ko. Ito po yung nararanasan natin sa araw-araw. Merong mga bagay na pinaparanas ng Diyos sa buhay natin. Gusto ko po kwento ko po sa inyo ang aking buhay. Marami po yan. Pero alam niyo po kung anong sikreto para ikaw ay makatayo, makasulong sa araw-araw, yakapin mo ang iyong Diyos. Huwag mo lang siyang basta-basahin. Kasi pag pinabasan mo, iniisip mo may pasanin ka, ang naiisip mo, bigat. Mabigat eh. Mabayan siya, Lord. Pero kapag iniisip mo na ang krus na ito ay yakap-yakap mo siya,
minamahal mo ang nagmamayari ng krus na yan. Minamahal mo yung taong napako sa krus na yan. Minamahal mo yung taong namatay sa krus na yan. Wala bang masasabi kundi mahal kita ang Panginoon. Mahal kita. At yung ang magsukulang sa iyo upang yakapin mo ang krus na ito, hindi mo siya maaaring bitawan. Ito po yung buhay natin sa araw-araw. Ang sabi po ni Dr. Thompson in Zion, parang sabi niya, there's no time to rest. Habang nandito po tayo sa mundo, dahil kailangan natin bitbitin ang krus at yakapin ang krus sa araw-araw. Dahil kapag sinalis po ng Diyos ang krus na yan sa atin, mamamatay po tayo. Mapapahamak po tayo, mapapariwara po tayo. Ano po ba yung mga bagay na kadalasan sa krus? Pakibalik ko yung slide pagkatapos nito. Sige po. Sa Isaiah 53, hindi ko na po yan nilagay sa aking slide. Yung buong kwento po ng Isaiah 53, ito po yung ipinapahayag ng krus, yung pong sakripisyo na naranasan ng Panginoon bago yung kanyang kamatayan. It's a prophecy kung ano po yung kanyang mararanasan. Ang krus ay kapahayagan ng unang-una, ano po yun? Kasakitan, suffering. Kaya nga po sa mga Hudyo at sa mga Hentil, kapag sinabi po ang krus, re-refuse nila yan. Ayaw nila ang krus. Dahil ito po ay tanda ng ano? Kasakitan. It's a shame. Kaparusahan. It's a punishment. Imagine mo, ang mapapang ka sa krus noong panahon na noon, sa atin ngayon, sila elektrika o kaya lethal injection, noon po ay krus. Ito po ay kaparusahan. Ano ba po ang kapahayagan ng krus? Kahihiyan. Shame. Ano po? Kahihiyan. Lahat ng bagay na hindi mo iniisip na mararanasan ng Panginoong Jesus, siya po ay nakaranas noon. Pero siya po ay anak ng Diyos at alam niya yun. Pero ipinahintulot ito ng Panginoon sa kanya. Imagine mo isang tao na mula sa alikabok, siya ang sasampal sa Panginoon, siya ang dudura sa Panginoon. Ito ang anak ng Diyos. Ang hari ng mga hari. Pero pinahintulot ng Diyos na maranasan niya ang lahat ng ito. Siya ay pinagsabihan ng mga masasamang mga salita. Pero hindi siya nagsalita. Maaari niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Na minsan nararanasan po natin ito. Ito ba sa trabaho? Merong mga panahon na makaka-isa mo ang makakatrabaho mo. Minsan merong maninira sa'yo. Minsan sa mga kaklase, no? Merong machichichismis sa'yo. No? Ibibilag ka sa kahihiyan. Pero ito po ay pinapananon sa atin ng Panginoon. Pinapahintulot niya dahil siya ay may layunin. Ano pa po ang kapahayagan ng krus? Ito ay kapahayagan ng kamatayan. Lagi po natin nang naririnig, kamatayan. Kamatayan sa sarili. Na yan po ay nauna lang naranasan ng Panginoon. Kung matatandaan niyo po sa garden, doon sa garden na yun, di ba po ba pinanalangin ng Panginoon? Alam mo yung struggle niya? Sabi ko sa Panginoon kahapon habang ako nagpe-prepare, Panginoon, salamat. Kasi nauunawaan mo yung nararamdaman namin. Kung gaano masakit kung humarap ka sa kamatayan. Kasi ikaw mismo naranasan mo yun. Nag-struggle ka rin. Nung iniisip mo yung lahat ng physical pain, lahat ng kahiyan na aabutin mo, lahat ng bagay ngayon, nag-struggle ka. And you even ask the Father kung pwede lang na lumampas na sa akin ang sarang ito. And yet, iisa lang ang sinabi mo, ang kalooban mo ang siyang malugar. Hindi ang aking kalooban. Kamatayan. Ano po yung ating sarili kamatayan. At sa susunod kong kapahayagan, yan po ay positibo na. Akala kasi ng marami, ang krus ay puro negatibo. No?
natin, inisin natin, ayaw ko yung krus. Masakit ang krus eh. Puro mahihil yan, puro negative ang alam ko. Pero meron po positibo ang krus. Ang krus po ay kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos. This is the power of God unto salvation. Dito po ay pinahayag ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Dito po pinakita ng Diyos ang kapangyarihan niya sa kapakatauhan. Ang krus po ay nagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? The more na nakikita po natin yung ating kahinaan, ang lahat ng mga kabulukan sa ating sarili, the more na natataan po ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Amen! Kaya nga po yakapin natin ang krus na ito. Nais po natin maging makapangyarihan, nais natin maging matagumpay, yakapin po natin ang krus. Amen. At ang susunod po, ito po ay kapahayagan ng kaligtasan. This is our salvation. Ang kaligtasan natin sa araw-araw. Habang tayo po ay nangangatay sa ating mga sariling mga pagnanasa, sa ating mga sariling pangarap, sa ating mga sariling kasiyahan, sa ating mga sariling pakinabang, ang kaligtasan po ito ay nagtatrabaho sa atin. Idinadala po niya tayo doon sa kaligtasan, sa kaganapan ng ating kaligtasan. Ang proseso po ito, araw-araw po tayo na hinububog ng Diyos sa wangis ng ating Panginoong Jesus. Inaalis po niya tayo doon sa kapangitan natin, sa kabulukan ng ating pagkatao. Magpasalamat po tayo dahil ang krus ay ibinibigay sa atin ng Diyos sa araw-araw. Magpasalamat tayo dahil hindi po ito inaalis sa atin ng Panginoon. Amen. Sino po sa inyo dito ang may pasanin? Sino po sa inyo may krus sa buhay? Karitang tatuli. Wow. O yung iba po? Wala po kayong krus. Ulitin po natin. Sino po dito ang may krus? Sino po sa inyo may pasanin na niyayakap sa araw-araw? Opo. Kulang lang po sa dalhin natin. Pwede yan yung financial. Pwede po yan na ating karamdaman. Maaari po suliranin natin sa ating mga asawa, sa ating mga anak, alam mo, sa ating mga kamanggagawa, sa ating mga magulang, lahat po ng uri ng mga problema na meron tayo. Yan po ay ating mga krus. Kahit gano'n pa siya kaliit o malaki, yan po ay ating krus. Yan po ay kaligtasan sa atin ng Panginoon. At sa atin po, ano po yung mga pakinabang ng krus na ito sa atin? Ano ba ang simbolo ng krus na ito sa atin? Pagkatapos po natin mabasa at makita ang katangian, kamatayan, ano po, kahihiyan, ano po ba ang simbolo ng krus na ito sa ating mga buhay? Ang una po, trabaho ng krus sa atin, yan. Ito lamang ang natatanging paraan upang sirain o patayin ang ating mga sariling pamumuhay. Wala na pong ibang paraan. Yung pong bahagi ko ito ay aking pong sinuha sa kay Dr. Thompson, The Blues of Cross and the New Creation. Kinuha ko po yung mga points na yan. Ang sabi po niya, walang ibang paraan. Kung nais po natin mamatay sa ating mga sarili, kung nais po natin maligtas, kung nais po natin na tayo po ay mabago, katulad ng hinahangat natin sa araw-araw, humihingi tayo ng pag-ibig, humihingi tayo ng pagpapasensya, humihingi tayo ng pagpapatawad, wala pong ibang paraan upang masira ang kabulukang narito sa atin, kundi sa pamamagitan ng sa krus lang. Wala na pong iba. Walang relihiyon, wala pong mga sagradong bagay, walang mga tradisyon na maaari natin gawin, walang mga magiko o mga solusyon o formula na maaari natin isipin, wala pong mga bagay na elemento dito sa lupa
ipako sa puso ang lumang pagkatao nito. Meron po ba tayong hinihingi sa Panginoon na sinasabi namin sa araw-araw, Panginoon, sabuhin mo ako. Ito po yung aking ugali. Ito po ako. Magugulang ko, Lord. Anong kanang parasyon? Opo. Minsan po, meron po kasi sa defense ng isang tao, yung suppression na tinatawag nila. Magkaiba po kasi yung sinusuppress mo lang siya. Alam niyo po yung sinusuppress? Yung pinipigil-pigilan mo lang siya. Ano po? Kaysa doon sa patayin mo siya ng todo-todo. Sa psychology po kasi, isa yan sa mga defense mechanism natin. Meron tayong suppression na tinatawag. Pinipigil-pigilan mo. Pero alam niyo po, kapag yung pinipigil-pigilan kasi niya, hindi siya totoong namatay, kasama niya ng insana. At nakakatakot siya. There was a time na kinakausap ako ni Pastora Karina. Tapos tinitignan niya po ako. And she said something. I think, sabi na, ating ang parang naman. You are suppressing something. At nagulat po ako kasi, alam mo, meron. Iniyak ko po yun sa Panginoon. At wala naman po akong magagawa at maitatago sa Diyos kung din po umpisan yun. At sabihin ko po sa Kanya, totoo yun, Panginoon. Meron akong pinipigil-pigilan sa aking sarili. Meron akong parang, ayaw ko lang siyang lumaki, parang kinokontrol ko lang siya ng pakonti-konti. Pero hindi ko siya pinapatay. Kaya dumating ako doon sa time, sabi ko, Panginoon, gusto ko pong mamatay ang damdamin ko ito. Ang nararamdaman ko ito. Kasi alam ko, kapag meron ako isang bagay, meron tayong isang bagay na pinipigil-pigilan lang at hindi natin talaga siya pinapakon, pinapatay sa ating mga sarili. Kapag nagkaroon ka ng pagkakataon, nasabog yan. Lilitaw at lilitaw siya. Maaari mo yan ay kalaswaan, maaari mo yan ay mga bagay na ninanasa mo sa sarili, merong mga bagay na galit ka, pero pinipigil-pigilan mo, tinitiis mo, kasi hindi mo siya pinapatay. Pero kapag nagkaroon ng pagkakataon, sasabog yan at sisira siya sa pagkataon. Kasi hindi mo siya pinatay ng totoo, hindi mo siya pinakot. Naniniwala ako sa doon. Minsan po ako yung nag-aaral sa akin sa ngayon. Sabi ko minsan, I'm checking kung ano ako, kung sino talaga ako. Sinasabi ko po sa akin sarili, nagpapakatotoo ako sa Diyos. Lord, kaya mo ba mag-believe ko? Kasi asumuking Pilipinas. Kasi nandiyan ang pamilya ko. Kasi nandiyan ang aking mga pastor. Kasi nandiyan ang mga tao na katingin sa akin. Alam nila na ako po'y tumatayo sa church. What if kaya ako kung Pilipinas? Ang kinabi akong tinatong bansa, katulad ng pinapangarap ko noon. Ano kaya ang nangyari sa akin? Sabi ko siguro, lutoy ay ito. Meron akong kausap na isang kaibigan din na kamanggagawa. And talagang malalim po siya sa Panginoon. And there was a time na iyon siya nag-iyak sa akin at sinabi na, siguro man, kaya mamanili ko kasi, mapipigilan ko mo eh. Yung akala ko, kanta ko, maayos ko, pero deep inside me, atin kong bagay na ating dinala ko. At natatakot ako, sabi niya na baka dumating yung araw, na kapag ako'y wala
Why? Sige, okay pa. Hindi ko okay ako yan. Kasi confident ko, akala ko okay lang ako. Akala ko okay ako. Pangatlong beses, tihira ka. Ayan, tumbong. Diba? Talagang husay ka. Usually lang kung parang si Brother Rose kanina. Sabi ko sa mga kasama ko, Sister, masyado ka kasi babae. Pero ako po sinasabi ko, oo, kita niyo kung ganito. Pero, sinasabi ko sa Panginoon, meron bang monster dito? Hindi ba yan po sabi ng mamatay? Maaari din ako magalit. At sabi ko po, yun ang aking kinatatakutan na kapag ako'y sumago, kasi naisip ko yung sarili ko baka sobrang ko at hindi talaga ako doon na doon or hindi ko talagang pinapatay ko yung nararamdaman ko doon sa tao yun. Baka pag nagkakaon, baka pang 5 beses na akong titirahin, wala mang pinagpus na alam. Pero, kapag naiisip ko po yun yung kapag gusto mong sundin yung sarili mo, sabi ko kay Lord kagabi, Panginoon, mayroong pagkakataon na hindi ko po namamalala. Kasi off-guard. Kung susundin ko lang po yung aking sarili, gusto kong magalit, gusto kong mag-rebelde, gusto kong gumawa ng bagay na yung makadati ako, o kaya yung may pagpakilog mo yung sarili ko, magawa ko kung ano yung masaya sa akin, masarap sa akin, kaya ko kung gawin yun pwede ko kung gawin. Pero alam mo, may pumipigil sa akin. At yun, ikaw ang buhay mo. Kaya nga ako ako'y nagagalak, nakatayo ko ako ngayon. Kasi kung pipiliin ko po yung pag-boxing sa akin, pag-huli ko ito, hindi po ako makakatayo dito. Kung pipiliin ko po yung sarili kong nararamdaman, kasi naiinis ako, nagagalit ako, gusto kong i-express yung aking sarili, at inisip ko pa, hindi yata ako dapat kumayon ko, kasi ang kongregasyon ko ang aking nakarapin. Pananagutan ko ito kapag hindi walang saysayang aking gagawin. Tatayo ako doon na para akong isang makalembang na naringay lamang. Pero salamat po sa Diyos. At siya po sa biyaya niya, ako po ay tinayo na dito sa umaga. Amen po ba? Ano po ba yung pangalawa? Ito ay ating proteksyon laban sa panlilinlang ng kaaway. Ang cross na ito. Dahil po kaaway natin, wala siyang ibang sasabihin sa atin, kundi karapatan mo yan, karapatan mo yan, karapatan mo yan. Ano po ang kinapabagsak ngayon ng Amerika? Karapatan niya, karapatan niya, karapatan niya. Wala humpay na karapatan. Sa atin po ganun din. Mayroon po tayong karapatan, oo, bilang isang tao. Mayroon tayong karapatan bilang isang mamamayan, bilang isang estudyante. Puno-puno po tayo ng karapatan. Noong unang protection po yan. Pero ang kaaway natin, ginamit niya ang karapatan na ito. Kunwari po sa isang babae, karapatan mo na maging masaya ka, hindi mo bubugan ng asawa mo, kung hindi ka na mahal ng asawa mo, hindi na maayos ang buhay mo. Anong sasabihin sa'yo ng mga Gabriela at sila na grupo, karapatan mo maging masaya, karapatan mo ipaglaban mo ang karapatan mo, karapatan mo maging ganito. Lahat po yan sasabihin nila sa'yo. Na kung titignan mo, ito wala na, karapatan mo yun. Pero sa Panginoon po, hindi siya ganun Opo, nire-respeto ng Panginoon yung karapatan natin, kaya nga binigyan na tayo ng kalayaan, pag-iisyon. Pero kapag tayo po, binibilang natin ang ating sarili, na tayo ang mananampalataya ng Panginoon, tinanggap po natin ang Diyos sa atin, ang Panginoon Jesus sa ating mga buhay. Kasama po ng pagtanggap na yun ang pagsuko ng buhay na ito. Marami po tayo mga yung pakinabang sa kaharian ng Panginoon. Natin po yun sa reward natin. Pero, nung tanggapin natin ang Panginoon, kasama po doon yung sinusuko
Amen? Tayo po yung tunay na malaya. Sa kabila ng pagkakasipag ng yan. Ito po, sa slavery na yun, pero ito po tayo ang malaya namin. Amen? At sa pangatlo po, ito ay isang pulungan na hindi ka makakatawag. Maliban. Ito po, maliban. Kung ikaw ay lalabag sa kalooban ng Diyos. Ang cross po ay parang isang pulungan. Katulad na sinabi ko, tinanggap ko ang Panginoon parang sa pag-asawa ko yan, mga kabataan. Kung mamalago mag-asawa. Parang sa pag-asawa yan. Pag sinabi mo, I do. Di ba ito? I do. I do give. No, I do. I do. Binibigay ko sa iyo ang karapatan na ikaw ay ano yun yung parang mamalakad, authority over me. I am submitting myself to you. No, mga kabataan. Kapag hindi lang yung fairy tale na I do, tapos nag-live happily ever after. Sabi nyo ang parents nyo, kung happily ever after siya. Nakikita nyo naman yan eh. Di mo ba? Yung happily na yun, pakutot-kutot ya. Tama, ang pirasyon. Di mo ba, no, mami at daddy? Di mo ba, kapag pinili mo ang iyong sarili sa isang tao, nag-asawa ka, kasama ng kamatayan na yun sa iyong sarili. Hindi mo magsusurvive ang marriage kung walang death to self. Tutuntun mo yung wika. Dahil pag pinilit ay karapatan mo bilang babae, hindi salpag kayo. Kung pinilit niya ang karapatan niya bilang isang lalaki, talagang mag-aaway kayo. Sinabi at tatang. Kung ang makakalan. Ipag-argument na, sinabi at tatang. Di po ba, Nen? Minsan sa lang. Pakiramdam na naman ka ako, ay huwag kaya ang babae. Dahil hindi makaramdam niya, kasi naman pala mo na, pakiramdam na naman ka ako. Pag sinabi ng Ali, ako gusto eh. Pag ganun po, pag minsan, kaya ko siya. Sabi ko, minsan po, hindi lang yan naman. Sabi ko, pa, uulan, kuha ka ng payo. Hindi uulan, maliwala ka sa akin. Sabi ko, hindi pa uulan. Hindi uulan. Sige, siya na, may sabi ko eh. Eko ba? Ay, sabi ko, okay, sabi ko. Eko ba? Oo, tama. Palagay na, nakunin dalaw. Ito na sabi ka, dapat niya uulan. Ay, eko lang eh. Eko lang. Kaya sabi ko, isa naman sana makakagam na naman. Kahit babae. Di po ba lang mga dati? Di po ba? Pero naman mga babae, syempre po, makaramdaman tayo kasi atin po talagang panahon ng istorya. Atin naman po ito na panahon, kaya rin even take up mo, di ba? O kung sakali po, pero nang gagawin natin, patigasan tayo, sikado ng tayo, walang magsusurvive sa atin. Lalo mag-spiritual na bagay, hindi kakasama spirit, di ba? Alam mo yun ang yan po yung kalaban ng malambot sa pinsan daw tayo. Amen? At saan po yung ating susunod, ito po ay lugar na isang paghihintay. Naranasan po yung paghihintay na yan sa loob ng 7 taon. Akala ko po wala na yun. Pero gusto ko po yun. Maghintay po tayo sa Panginoon. Ngayon, meron po hintay sa Panginoon. Yung po kasama lang sa ating mga pinasal na problema, kasama lang po sa kaligtasan ng ating mga asawa, ng ating mga anak, ng ating mga magulang, bahay ng po yung hinihingi natin sa Diyos, kalugan po yung pamulay, ano man po yung hinihintay-hintay natin sa Diyos. Alam niyo po, ang proseso po yan, iito siya sa Diyos. Dahil po hindi po, ano yun yung pinurify ng Panginoon.
Amen po ba? Hallelujah. Sa aking pong pagtatapos, ating pong basahin ang Pilipos